niya sa pulang araw, siya yung World War II comfort woman victim na Catholic nun. Catholic nun. Ang pangalan, Sister Manuela Apolonia. Let's continue. Si Attorney Dennis Gorecho nasa right side. Siya yung very dynamic campaigner also for Flowers for Lolas and who helped arrange this press conference. Let's continue. Sorry, Congresswoman Arlene Rosas. Yes. Ng Comfort Women Tragedy, Sister Manuela Apolonia Angronia. Let us welcome Ms. Ashley Ortega for opening statement. Yeah. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po for your presence. And thank you so much also, Flowers for Lolas campaign, for inviting me here. Napakabigat ng sinabi ni Miss Sanya, pero I want to make it light kasi ayoko na rin umiyak. Pero siguro gusto ko lang i-share yung brighter side na nangyayari ngayon. Siyempre, bilang pagganap ng isang comfort women, talagang mabigat. And when I found out na yun yung role na gagawin ko, nung una kinabahan talaga ako. Kasi, magiging honest po ako, hindi pa ako masyadong aware sa lahat na nangyari sa mga comfort women. But then, I'm really grateful na I did some research about it, na-meet ko yung mga lolas, and talagang, I was heartbroken. Tama yung sinabi natin sa kanya, lahat kami nag-iiyakan sa group na yun. May mga kasama kaming press, kasama namin ibang creatives, pati sila naiyak, hindi lang kaming mga artista ang gaganap ng role nila. So now that yung walang araw na pinapakita yung story ng comfort women, and nakikita ko yung mga comments, mga feedbacks, mga reviews ng mga netizens natin. And they're aware of what's going on now. Ngayon lang nila nalalaman, may ganito palang nangyari during World War II. And yun yung gusto namin iparating. Kasi nga bilang isa din ako sa mga tao, hindi pa completely aware sa pinagdaanan nila. So now, I am happy na yung mga students siguro, nalalaman nila kung anong nangyayari. And I think it's about time na, isalaysay namin yung storya ng mga comfort women para hindi ulit maulit yung nangyari noon. At para mabigyan ng hustisya yung mga comfort women natin, tulad ng mga pinaglalaban na yung mga magagandang Pilipini dito, yung mga iba ay hindi pa nakakatanggap ng hustisya. And yun siguro yung pinakamasakit na pwedeng maramdaman nila. Kasi kami bilang mga comfort women, alam mo yung parang naranasan rin namin yung nangyari sa kanila. Yung mga eksenang mabibigat talaga na iniisip ko every after scene na grabe nangyari talaga doon ng palabotere sa nila. So what more pa kayo, di ba, yung mga totoong comfort women na talaga pinagdaanan nila yun. So masakit talaga sa puso. So now I'm really happy na nagiging voice ang Pulang Araw, nagiging aware ang mga kabataan natin ngayon sa mga nangyari. Hindi lang tungkol sa comfort women story, pero yung mga nangyari talaga nung gera, napakaraming Pilipinong nagsakripisyo, lumaban para sa freedom na ine-enjoy natin ngayon. So, maraming salamat po ulit. And isa pong parangalan po talaga na maging parte ng ganitong campaign at maging parte ng isang historical series ng GMA. Salamat po. Siguro now, bilang artista, ang siguro matutulong namin is to be a voice and to spread awareness sa mga tao kung anong mga nangyari ng World War II. So I think that's what yun po yung gagawin ko, is to continue to be a voice to people. Kasi syempre, hindi ko naman po kaya lumapit sa gobyerno. But it's nice to share stories about these people na talagang naging matapang na Pilipino during World War II. So I think that's what I'm gonna do, to be a voice. At ipatuloy itong storyang to para malaman ng mga tao at ma-realize nila na dapat bigyan ng hustisya. Kasi bilang artista, at ginampanan ko isang role ng comfort women, sinabi ko talaga sa sarili ko na I will do my job, I will do my responsibility to give justice to my role at para ipakita rin sa mga tao na ito ang nangyari. So, yun po. Pero sana marinig po ng gobyerno. Actually, pagkatapos ko po interviewin yung mga totoong comfort women, yung dalawang lola, doon pa lang, nagkaroon ako ng maraming realizations sa life. Tulad nga ng sinabi natin sa iyo, totoo po yun. Nagsabi si Lola na
swerte namin at ng generation ngayon dahil wala talaga sa pinagdadaanan natin yung pinagdaanan nila. So doon ko rin na-realize na, oo nga na, we have the privilege of living a comfortable life. So natuto ako na, alam mo yung maging satisfied sa kung ano meron ako. Like parang inisip ko yung mga problema ko nung araw na yun, ang babaw lang pala. Compared sa mga pinagdaanan ng mga comfort women. So I think tama rin na sinabi ni Ate Sanya, natuto ako ng maging mas matapang, mas maging aware kung ano ba talaga ang mga totoong problema sa buhay. And going back po sa tanong mo, ano bang nararamdaman ko sa mga Hapon ngayon? Well, yes, going back sa mga Japanese Imperial Army, masama po talaga yung ginawa nila. Hindi po natin, siguro sa mga comfort women, hindi talaga nila matatanggal yung trauma na nangyari sa buhay nila. Pero naalala ko rin, nagtanong rin po ako sa dalawang lola nung time na yun na, nung panahon po nun, meron po ba kayo mga nakilalang mga Hapon na kahit pa paano mababait? And yes, sabi niya, before daw nag-start yung gera, may mga Hapon na daw na nandun sa Pilipinas na mga farmers. Actually, pinakita yun sa Pulang Araw eh. Nung nakulong si David Licao, tapos may nakasama siya doon, si Hiroshi, si Rio. Si Rio yung may kapatid na babae. Mga farmers silang mga Hapon. At yun yung actually yung story na kwenta ni Lola, na totoo, na may nakilala daw siyang Hapon na farmer doon na nagbebenta daw ng itlog or something, na naging kaibigan niya. So, nakausap namin si Lola. Siyempre, may mga ibang Hapon naman daw na wala siyang samaan ng loob. Maliban dun sa mga Japanese Imperial Army talaga na yun ang talagang sumalbahe sa kanila. So, dun ko rin na-realize na siguro hindi lahat ng mga Hapon masama. And siyempre sa gera talaga, hindi na natin maiiwasan. Kunwari ng character ni Mr. Tanaka sa Pulang Araw, wala naman siyang choice or si Hiroshi, wala silang choice kundi, di ba, sundan din yung batas ng kanilang bansa. At makikita rin sa mga ibang karakter ng Pulang Araw na may mga Pinoy din na mga trumaydor. Diba? So pag gera kasi talaga, it changes you as a person eh. Doon mo makikita talaga kung faith mo kay Lord. Even sa character ko, si Sister Manuela, sinasalbahin na siya ng lahat. Pero kakapit pa ba siya sa Diyos o magbabago yung pananaw niya sa buhay? Yung nangyari din kay Colonel Yuta, may backstory din siya kung bakit siya naging ganun. So may mga kanya-kanyang storya na nangyari na we cannot judge kung bakit napunta sila sa ganung bagay. And gusto ko rin i-share na kaya nga now na mas nagiging aware yung mga tao sa storya ng comfort women o kaya sa World War II. Meron kasi kaming Japanese consultant sa set. Si Rio, actually sa Rio, siya po yung tumuturo ng mga Japanese lines sa mga artistang nagsasabi ng mga Japanese lines. So siya po yung nagtuturo kung paano sabihin. Tapos nabasa niya yung sa comfort women. Tapos sinabi niya sa akin, si Rio to eh. Siya yung gumanap na Rio. Sabi niya sa akin, actually hindi ko alam nang naging pa. He's from Japan, grew up in Japan. Hindi niya alam na may mga nangyari hindi niya alam yung tungkol sa comfort women. Hindi siya aware na sarili niya mga kababayan ay talagang may ganun na pinagdaanan. Medyo nahiya siya na he felt really bad and really sad about it na may mga kapwang Hapon pala na katulad niya na ginawa yun sa mga kababaihan dito sa Pilipino. So now it's just really overwhelming that people has more knowledge about it. Ako, aware naman ako before talaga na may mga hinahasa tao. Hindi lang sa Pilipinas, meron rin sa Korea, sa China, around Asia, napakaraming comfort women. But now, talagang dinisect namin kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila. Eh talagang masaya ako na now people are more aware of it. So, yes, yun lang. Follow up ko lang po dun sa Cathy Cruz po from Tuklasin. Panawagan mo sa gobyerno at sa kabataan. Siguro sa gobyerno po, I think this is not the first time naman na nagsasabi kami sa yung mga panawagin namin tungkol sa comfort women. Kung wala silang gawin, wala may magagawa. Pero siguro, I'm gonna focus on myself kung paano ako makakatulong bilang isang artista o kaya isang Pilipino. Kasi ayaw na lang naman din iasa pa sa ibang tao. And tulad nga ng Pulang Araw, isang malaking impact na to sa mga tao ngayon.
Sa mga kabataan naman ngayon, now that you guys are aware of what happened during World War II sa comfort women, so I hope mas maging responsible tayo sa mga actions natin, sa mga behavior natin. Sana magkaroon din tayo ng mga realizations sa buhay tulad ng naranasan namin ni Ate Sanya, even si Miss Rochelle Pangilinan. Nagkaroon siya ng mga realizations sa life na iba talaga yung panahon noon sa ngayon. And of course, may mga struggles din tayo sa life ngayon na pinagdadaanan. Siguro hindi kasing bigat noon, kasi gera noon. Ngayon, we're so lucky and we're so privileged that we never experienced war. Pero, hindi pa rin natin kung ititimbang kung ano bang mas mabigat. Kasi syempre, we all have our own struggles. Siguro, yung tapang lang na pinanghahawakan ko tulad sa kunento ng comfort women, pag may pinagdadaanan ako, iisip ko na lang na mas malala yung pinagdaanan nila noon. So, kaya-kaya ko yung pinagdadaanan ko ngayon. So, tinuruan din akong mas maging matapang. So, yung mga kabataan ngayon, sana mas maging matapang din kayo. So, yun po lang yung gusto kong message sa kanila. And of course, to continue to know more about our culture. Hindi lang sa comfort women, pero yung history ng bansa natin. Para lang aware tayo sa mga nangyayari at mabigyan natin ng attention yung mga bagay na hindi nabibigyan ng appreciation ng mga kabataan.